Hello, hi, and for today's video, I will help you create a social media content calendar! Yay! Social media content calendar, ang dami niya naglipana, ang dami ring mga free, ang dami ring mga social media coaches na nag-offer niyan. What makes my social media content calendar a little bit different from the rest is, hindi lang bastang contents ang nakalagay doon. Nilalagyan ko na rin doon kung kailan sila mag-engage and kung paano sila magba-batch create. For those who are asking kung paano sila makapag-book ng appointment with me, for now, wala ako sa Upwork. I'm just a freelancer and medyo limited talaga ang slots. So, make sure to either send me an email or mag-send kayo ng DM PM sa aking social media platform. So, make sure you are following me in Facebook and Instagram. So, pag-create ko ng social media content calendar, what I would use is Canva. Yan ang ginagawa ko sa aking mga clients. Nilalagay ko sa Canva yung ginagawa ko and then I just send it to them. For me personally, hindi ako masyado mahilig sa digital kasi gusto kong ini-ekis-ekis ko yung mga bagay na nagawa ko na. So, I really have this desk calendar. And for the year 2024, I found this really cool desk calendar. Hindi to affiliate pero gusto ko na i-share kung gaano siya cute. Ayan siya. Ching! O, diba? Dumating na siya kahapon pero hindi ko pa siya nabubuksan. So, well, nabuksan ko na siya, tingnan ko na, pero hindi ko pa natatanggal yung bubble wrap. And ang cute, 'di ba? Pang mga marites. Pero 'di ba? Gusto ko talaga yung concept niya, tapos para meron din kasi siyang goals and stuff for every month. So at least I can keep track on where I am at sa mga gusto kong marating for 2024. So, yan. Share ko lang baka gusto nyo. Hey there, editing Mimi here, and I just would like to give you an update. Actually, naging affiliate na ako, so I'm going to leave the link sa description. Please click on it if you would like to get your own desk calendar na Maritas and Friends. Thank you! Let's get back to the video. So, in creating my content calendar, ang ginagawa ko is yung mga to-dos ko and the content. So, syempre, merong contents ko like, ano ba yung mga gusto ko i-content for the month. And then, after that, I also put kung ano ba yung mga kailangan kong pictures, ano ba yung mga kailangan kong videos, ilan ba, diba? Ilan din bang picture ni Yorme ang kailangan ko para sa aking susunod na contents. When it comes to your contents, to be honest, just choose 2 to 3 platforms. Ang dami-dami na ngayong platforms. And the problem with most people is gusto nilang kumita sa lahat. So, ang ginagawa nila, lahat na sinalihan nila. Diba? Ending, ang gulo. Nahirapan sila lalo. Kasi nga, sabi, consistency. How can you be consistent? Tapos, meron ka pang 9 to 5 job, diba? So, parang doon nang gagaling yung dilema ng karamihang tao. Kasi nga, hindi sila nakapag-focus. So, in order for you to do well is mag-focus ka lang 2 to 3 platforms. Actually ako, meron akong 4 na platforms. I have Twitter, I have YouTube, I have Instagram, I have Facebook. Tapos sa Facebook, meron akong personal page and my business page. So, parang ang dami, di ba? Pero ang pinaka-focusan ko lang talaga ng monetization is YouTube lang talaga. Although I am monetized in Facebook, pero parang, ano lang ako doon, chill, di ba? Parang, chill lang ako. Hindi ako yung parang na-meet ng mga friends and family na mag-send ng stars at mag-follow for follow. Tamang ano lang ako, normalan, ganun. Tamang invite. And, ginagamit ko lang talaga yung Facebook ko for promotion. Tsaka, pang ano lang, pamparamdam lang sa mga tao na, hey, ano na, paramdam ko lang aking social media presence. Tapos, kapag nakapili ka na ng yung 2 to 3 platforms, ito na yung panahon para schedule mo or parang i-layout mo lang. Kasi syempre, minsan sa ibang platform, ayaw mo na may post yung ganito. Parang, for example, yung mga personal stuff, hindi ko naman siya masyadong pinapost sa Instagram ko as much as possible. Gusto ko pati. Kasi nga, may mga themes akong ginagawa sa Instagram. So, dapat, pasok pa rin sa theme ng Instagram feed ko para magandang tingnan. So, this way, since nilayout mo kanina mga kailangan mong contents, pwede mo na rin masync kung kailan ba yung Instagram day mo, kailan may Facebook day mo, 'di ba? So, sa ganung paraan, makikita mo kung nag-sync ba sila, kung may off ba, or kung may mga internet holidays, or yung regular holidays like New Year,
Valentine's Day, mga ganon. Makikita mo na kailan ko ba sila ipopost, kailan ko ba sila gagawin. Ngayon meron ka ng contents, alam mo na rin yung mga kailangan mo, and kung ano bang videos ang kailangan mo, ano bang mga pictures, tapos alam mo na rin kung kailan yung Instagram day, Facebook day, or whatever social media platform ang napili mo. It's now time for you to lay down yung to-dos mo sa calendar. Ako ang weird kasi, di ba, calendar is like, calendar, yung parang normal na kalendaryo, ganyan. Diba? Pero ako, what I found efficient for me, again, this is just for me, if you will find this efficient for you, great. Ang ginagawa ko, nililista ko ng hindi nakakalendaryo. Parang nakalista na normal na lista. Sige, magpakita tayo ng sample. Editing Mimi here again, and yan, so makikita nyo sa picture, yung kabilang side yung date, sa kabilang side yung mga contents na gagawin ko or dapat ma-post sa dates na yon. So, ayan, sa ganyang paraan, nakikita ko na, okay, on the first of the month, ito yung kailangan kong gawin, ito yung kailangan kong i-post, the second of the month, ganito, ganyan. Ang maganda rin dyan, hindi ka nag-create ng magkakaibang contents for different social media. Kasi dati ako noon, parang nag-iiba-iba na nga ng niche per social media, tapos nag-iiba-iba pa ng content. So parang sobrang dami kong kailangan gawin. Ngayon, since nakikita ko kung sync ba yung bawat platforms ko, nakikita ko na medyo medyo off to sa iba kong, parang hindi to about content creation, tapos parang hindi naman ako nagto-talk about ganitong topic sa kahit saan sa mga platforms ko. Parang bakit ko siya gagawin, bakit ko siya post, mga ganung bagay. So nakakatulong din siya. And ako madalas ko naman pinapost si Yorme, product reviews and content creation. So doon ko lang medyo pinapalibot yung buhay ko for now. Kaya pag gumawa kasi ng content calendar at nakita mo na, may off, at least alam mo na, huwag mo na isama, 'di ba? Kaya that's also another reason why we create content calendars, para makita natin kung nasa tamang path pa ba tayo, or are we just doing so much na hindi naman pala necessary for us to achieve our goal. Ayan, so again, I am such an advocate of batch create kasi talaga nakakatulong siya kung paano ka magiging efficient at kung paano ka magiging consistent. So, consistency is something that I've talked about in my other social media platforms, especially on Facebook and Instagram. So, make sure to follow me on those social media platforms. And I hope you get to watch my process on how I batch create. Kung hindi pa, panoorin nyo siya. Yan. And I hope this video has been helpful. And if you love this video, syempre huwag mong kakalimutang mag-like and subscribe. At i-share mo na rin. Lalo na sa mga friends mong naka-meta verified at hindi naman masyadong kumikita. This might help them. Diba? Kung paano sila magiging efficient and consistent sa kanilang mga contents and para ma-maximize nilang kanilang kita. So, kailangan ko i-promote kasi ang mga review videos ko magpasa hanggang ngayon, kahit from 3 years ago sila ay gumikita pa rin. So, I'm so excited na naka-reach ng 1,000 views ang aking review ng skin trends. So, yeah. So, panoorin nyo siya and even the other review videos. And let me know what you think about them. Tuloy ko pa ba? Gusto niyo pa bang makakita ng mga ganon? And syempre, mag-comment din kayo tungkol sa video na to. Kung meron kayong mga dini-disagree, meron kayong mga tanong, let me know. So, thank you so much for watching this video. I hope you learned a lot. Again, please don't forget to hit the subscribe button. And please, like nyo siya and i-share nyo na rin sa mga friends nyo. I'll see you on the next video. Thanks! Bye!